Ito po ang kahuli-hulihang mensahe natin sa ating pong series na Winning the War Within. And we will talk about the heart of worship. O the heart in worship. The heart in worship. Ano po ba ang worship? What is worship? Meron pong nagsabi na ang worship daw po is the submission of all our nature to God. That is worship. Na pag tayo raw po ay sumasamba, dapat ang buong pagkatao natin ay isinasubmit, isinusuko natin sa Diyos. Meron pong isang kwento ng si Robert Kennedy raw po ay pumunta sa Amazon. Tinanong niya ang isang Brazilian Indian na kabo-born again pa lang. At tinanong niya yung Indian na yun kung ano ang gustong-gusto niyang ginagawa. At hindi inaasahan ni Kennedy yung kanyang sagot dahil naasahan niya siguro sasabihin nito, itong Indian na ito, ay yung pangangaso, bow and arrow, yung pagkakanu, yung pong pagta-travel by the canoe sa river nila, maganda yung river nila. Pero namangha siya nang sabihin po ng Indian na ito, ang pinakagusto kong gawin is my preoccupation with God. Tapos, naisip po ni Kennedy dahil he was just using a translator, baka mali ang translation. Kaya inulit niya, ano ang pinakagusto mong ginagawa? Again, inulit niya, to be preoccupied with God. And that is worship. Ang worship po ay a person is preoccupied with God. Na ang tao po, pag siya'y sumasamba sa Diyos, ang isip niya, buong pagkatao niya, ay isinasubmit niya sa Diyos. And may I remind every one of you, every one of us, that worship is not for God's benefit. It is for our benefit, for the worshiper. Ang Diyos po ay hindi napapabuti pag sinasamba natin siya o nakikiliti pag umaawit tayo sa Kanya. Now, worship is not for God. Hindi natin nadadagdagan yung Kanyang pagka-Diyos. Hindi natin pinasasaya ang Diyos pag umaawit o sumasamba tayo sa Kanya, nananalangin, o anumang ginagawa nating paraan ng pagsamba sa Diyos. Manapa, ang worship po, it benefits the worshiper. Kung tama ang kanyang pagsamba. Okay? Yan po ang worship. Dahil when we worship God, pag tama ang ating pagsamba sa Diyos, ang Diyos po, ibinubuhos niya sa atin ang kanyang grasya. Ang biyaya niyang walang bayad ay binubuhos niya sa atin. Pag tama yung worship natin. Kasi nga po, we are preoccupied with God. Si William Temple po, isang renowned Archbishop of Canterbury, sinabi niya, this is worship. Worship is when my conscience is quickened by the holiness of God. When my mind is fed with the truth of God. When my imagination is purged by the beauty of God. When my heart is opened to the love of God. And my will is devoted to the purpose of God. That is worship. At kung titingnan po ninyo yung definition po ni William Temple na ito, makita nyo, pag po talagang wino-worship natin ng Diyos, our mind is renewed, ang isip natin ay nababago, yung ating damdamin ay binabago rin ng Diyos, yung direksyon ng ating buhay ay umaayon sa plano ng Diyos, at yung pong puso nating marumi ay nililinis ng Diyos. Kaya po ang worship, it's not for God. Primarily, or ang Diyos po ay, siya ang nagbe-bless pag tama ang worship natin. Ngayon pong umagang ito, I want us to study paano tayo mag-a-arrive doon sa tamang worship. Okay? Paano tayo mag-a-arrive nang sa ganon ay talagang yung purpose ng Diyos sa pagsamba ay maabot natin. Now, how do we arrive at true worship? Mula po dito sa mga talatang
binasa ko sa inyo ay tingnan po natin. Ano yung worship na pag ginawa natin ito ay talagang hindi nasasayang yung ating panahon. Now, let's talk about true worship. According to Jesus, ang true worship daw po should renew the heart. Pag tayo po ay sumasamba sa Diyos, tama ang pagsamba natin, totoo yung pagsamba natin, pag ang Diyos po nahihipo niya yung ating puso. Pag ang Diyos po naaapektuhan niya yung ating puso. Now, hindi po ako naghanda ng PowerPoint kasi I want you to listen. Ang pakikinig po ng salita ng Diyos ang nakapagbibigay po ng ating faith, not the seeing. Sometimes seeing using PowerPoint distracts a person. Kaya po I want you to listen. I want to teach you how to listen well. Kasi po, sabi ng Bible, faith comes by hearing and hearing by the word of Christ. It is by hearing, not by seeing. Minsan nga po kasi basta nadidistract pa kayo pag meron pong PowerPoint. So anyway, ang tunay pong worship, ayon kay Jesus, is when God touches your heart. Okay? Pag ang Diyos po ay nahihipo niya, binabago niya, affected. God is affecting our heart. And less than that, His hypocrisy. Pag po hindi nahihipo ng Diyos ang puso ng taong sumasamba, pero yung tao, kunwari, ay sumasamba sa Diyos, that is hypocrisy, sabi ni Jesus. Dito po makita natin, yung pong mga religious leaders ay na-encounter nila si Jesus. I don't know how many times na-encounter nila si Jesus, pero dito sa Gospel ni Mark, ay ito pong mga religious leaders ay nag-travel ng napakalayo. Mula po sila sa Jerusalem and Jesus was ministering doon po sa norte, doon sa Galilee. And they traveled about 137 kilometers. Okay? Not to learn from Jesus, but to find fault in Jesus. Alam ho ninyo, it is always a good thing when you are zealous to go to Jesus to learn from Him. Dahil pag ang isang tao po ay zealous na nag-worship, zealous po siyang hinahanap niya ang Panginoon, tulad ng mga Pariseo ito, they traveled the great distance, 137 kilometers. That is good. Pero ito pong mga Pariseo ito, they traveled that great distance not to learn from Jesus, but to find fault in Jesus. Para po meron silang mapula sa Panginoon. Kasi at this time, ang Panginoon po ay nagiging popular na at marami ng tao ang mga pumupunta sa Kanya. Kaya itong mga religious leaders, the Pharisees and the scribes, itong mga dalubhasa sa kautusan, yung po mga scribes, yung mga Fariseo, ito naman po yung mga religious leaders pong mas mataas, kalos kapantay ng mga skriba. Ito po kasi ang mga nangangalaga ng religious life ng Israel. Kaya nung mabalitaan nila yung popularity ni Jesus, they went a great distance. That was a good thing, but they will not learn from Jesus. In fact, ang gagawin nila, hahanap sila ng mapupula sa Panginoon. Kanya po, itong mga Pariseyong ito ay walang mapapala doon sa kanilang pagsakripisyo. Pero pag ang isang tao is zealous for God, he wants to learn from God, that is a good thing. Lalong-lalo na pag ang Panginoong Kristo ang magtuturo sa iyo. Sabi po ng Panginoon, isa sa mga gusto kong salita ng Panginoon is, mapapalad ang mga taong hindi natitisod dahil sa akin. Mapapalad yung mga tao, sabi ni Jesus, na hindi natitisod o hindi humihiwalay dahil sa akin. Kasi meron pong mga turo ang Panginoon that may shock a person. At dahil yung tao pong yon ay hindi sanay sinasabi kung ano ang mali niya, pag narinig niya ang salita ng Panginoon, ang Panginoon naman ay hindi kanya sasantuhin. Okay? Pero pag ang isang tao ay willing siyang matuto kay Jesus, ay sabi ng Panginoon, mapalad yung taong yon.
Kasi ang Panginoon ituturo niya, itutuwid niya yung isang tao sa kanyang pagkakamali. Nang sa ganon, sa kanyang pagkakamali, ang taong yon, pag naituwid ng Panginoon, he will be blessed by God. Kanya po, pero ito po mga taong ito ay hindi ganon. Now, itong mga taong ito, mga scribes and Pharisees na ito, ay dapat sila ay bentahe sa usaping ito. Bentahe sila kasi sila mga ginagalang ng mga religious leaders ng mga Hudyo. Sila yung mga aral, sila yung mga matataas na posisyon. Subalit kung i-compare mo sila kay Jesus, Jesus was just an ordinary person sa tingin nila kasi hindi siya religious official. Kaya itong mga religious leaders na ito should have the upper hand against Jesus, but because of vain practices, dahil po sa maling paniniwala at mga practice, they were thrown on the sidelines. Now, si Mark po, sinabi niya yung kanilang mga vain practices. Kung bakit itong mga Pariseyong ito ay walang kwenta yung kanilang pagsamba sa Diyos. Binanggit po niya doon sa verse 3 and 4 na itong mga Pariseyong ito ay marami silang tradisyon na ginagawa. Halimbawa, sabi ni Mark, ito pong mga Pariseyong ito, pag galing sila sa palengke, hindi sila kumakain hanggat hindi sila naghuhugas. Now, yung pong salitang niyang paghuhugas, hindi po hygienic yan. Hindi po yung paglilinis ng kamay, baka maraming germs sa palengke o no. Mark was talking about, hindi po for hygienic purposes, kundi for religious purposes. Ito po kasi mga Pariseyong ito, ay meron silang mga kaugalian dahil nga binabantayan nila yung kautusan ni Moses na hindi ito malabag. Kaya dinagdagan po nila ng mga kaugalian para makip nila yung, halimbawa, yung pong paghugas ng kamay. Hindi po hygienic yon, kundi merong ritual sa paghuhugas nila ng kamay. Kukuha sila ng tubig, tapos may ritual pa yon. Dapat yung hugas ng kamay ay iba-ibang paraan. No? Hanggat sa sinabi ni Mark, sabi niya, ito ay hinuhugasan nila yung palanggana, hinuhugasan nila yung tasa, yung iba hinuhugasan pati higa nila. Pag galing sila sa palengke, dahil nga gusto nilang maging ritually clean. Okay? Pero dito, nirebuke po sila ni Jesus. Why? Kasi yung kanilang pagsamba ay hindi tinatanggap ng Diyos. Yung paraan ng kanilang pagsamba, hindi tinatanggap ng Panginoon. Kaya sa pag-rebuke ni Jesus sa kanila, pinakita ni Jesus kung ano ang tunay na worship. Kung ano ang katanggap-tanggap na pagsamba sa Diyos. Okay? Kasi sa mga taong ito, ang worship o pagsamba sa Diyos was only external. Panlabas lamang. Kaya sabi ni Jesus sa kanila, ang mga taong ito ay ginagalang ako ng kanilang mga labi. Ngunit ang kanilang puso ay malayo sa akin. External lang. Okay? Sa kanila, pag ginawa nila yung panlabas na hinihingi ng kanilang tradisyon, sa kanila, sa isip nila, ay sinasamban na nila ang Diyos. Pag iniingatan nila at ipinagtatanggol nila yung kaugalian ng kanilang mga ninuno, sa isip nila, ginagawa na nila yung hinihingi ng Diyos sa kanila. Pero sabi ni Jesus, that is vain. Walang kwenta yan, sabi ng Panginoon. At dito po, sa pag-rebuke ni Jesus sa kanila, pinakita niya, ni Jesus, kung ano ang tunay na worship na tinatanggap ng Diyos. Para kay Jesus, ang tunay pong pagsamba should touch the heart. Kailangan, hindi panlabas. Kung kailangan, pag sinasamba ng isang tao ang Diyos, natatouch ng Diyos yung kanyang puso. Nandun sinabi ni Jesus, these people honors me with their lips, but their heart is not touched. Yung kanilang mga puso ay malayo sa akin. Kasi sa totoo po, ang Diyos gusto niya, pag tayo'y sumasamba sa Kanya, gusto po ng Diyos na yung puso natin ay inilalapit natin sa Diyos, hindi natin itinatago yung ating mga puso. Dahil gusto ng Diyos, maapektuhan niya yung ating puso. At ang puso po ay kumakatawan sa buong pagkatao natin.
Gusto ng Diyos, yun ang gusto niya. Na ilalapit natin ang ating puso. Hindi lamang palabas. Kasi gusto ng Diyos, baguhin niya yung ating puso. Mamaya titingnan natin ano ba yung nakalagay sa ating puso. Bakit gusto ng Diyos na dapat maapektuhan ang ating puso. Alam niyo mga kapatid, ito po ang kalooban ng Diyos when we worship. Gusto po ng Diyos na ang puso natin ay lagi-laging binabago niya. O lagi-lagi nating binabago ang ating puso. Constant change ng puso. Renewal of our hearts. Okay? At kahit na po tayo ay mga Christians na. Kahit na po tayo ay tumanggap na sa Diyos, namumuhay na tayo sa ating bagong pagkatao, gusto pa rin po ng Diyos na patuloy nating binabago yung ating puso. Patuloy niyang inaapektuhan ng ating puso. Yan ang kalooban ng Diyos. And one way to do that is when we worship God. Gusto ng Diyos, natatouch pa rin ang ating puso. Okay? In fact, the more, kahit na po, Kristiyano na tayo, the more we should be changed. The more we should be renewed. Isang maaari nating sabihing pagkakamali o daya sa isip po ng isang Kristiyano, lalo-lalo na pag matagal na siya, hindi na niya kailangang baguhin ang kanyang puso. Hindi na niya kailangang bigyan ng pagkakataon ng Diyos na baguhin siya. Kaya, ang taong ito, okay lang sa kanya magkaroon ng hinanakit. Kristiyano na ito, magkaroon ng sama ng loob. Sasabihin niya, patatawarin naman ako ng Diyos. Okay lang na mag-imbut siya, mangarap siya kung ano-ano. Dahil sasabihin niya, matagal na akong Kristiyano, yung mga bago yan, kailangan nila yan. No. Lalong-lalo na pag ikaw ay matagal ng Kristiyano kasi sin can deceive even a Christian. I know this because I've been a Christian for so long. Okay? Kahit na po Kristiyano tayo, gusto pa rin ng Diyos. Lalong-lalo na kung Kristiyano ka, gusto ng Diyos na patuloy mong babaguhin ang iyong sarili. Sabi po ng Bible, halimbawa sa Romans chapter 1 o chapter 12, by the mercies of God, be transformed by the renewing of your mind. By the mercies of God. Dahil alam mo yung habag ng Diyos, okay? Baguhin mo ang iyong isip. Sa Colossians naman, the new self is being renewed in knowledge after the image of its creator. The new self is being renewed. Lalong-lalo na pag Kristiyano ka, kailangan pong bantayan natin ang ating puso to be renewed. Okay? Para, yun po ang kalooban ng Diyos. At yun ang gusto ng Diyos when we worship God. God can touch our hearts. Because less than that is hypocrisy. Hypocrisy means, kunwari, sumasamba ka sa Diyos, pero hindi mo naman nilalapit ang iyong puso sa Diyos para hipuin niya, apektuhan niya, baguhin niya. That is hypocrisy. Panlabas lang yon. Yan ang problema ng mga Pariseo. Sa isip nila, yung ginagawa nilang panlabas is enough. Yun ang hinihingi ng Diyos. But sabi ni Jesus, these people honor me with their lips, but their heart is far from me. Yan po, sabi niya. Okay? Kasi po, pag hindi nangyayari ito, it's mere hypocrisy. Okay? Kanya po mga kapatid, I want us to test ourselves. I-test po natin yung ating sarili. I-check po natin yung ating sarili. Pag po ba nagpe-pray tayo, these are forms of worship. Ano yung mga forms of worship? Prayer is form of worship. Going to church on Sunday is a form of worship. Reading the Bible is a form of worship. Fasting is a form of worship. When we do these religious duties, are we allowing God to touch us? Or are we keeping ourselves from God? Ayaw nating hipuin ng Diyos ang ating puso. Ayaw natin, para nakontento na tayo sa ating mga karanasan, kontento na tayo sa ating mga sarili, para bagang, you have arrived. And you don't want God to change you. That is not worship. Una pong punto natin,
True worship is this. God can touch our hearts. Yan po ang una. Let us check ourselves dito po sa bagay nito. When you pray, is God touching your heart? Can God touch? Are you allowing God to touch you? When you read the Bible, when you have your devotion, kapatid, are you allowing God to touch you when you read the scriptures? Nangyayari po ba na nahihipo ng Diyos, nababago ng Diyos ang iyong puso? Pag ba sumamba ka sa Diyos, meron kang hinanakit sa iyong kapatid, are you allowing God to speak to you? Na makipagkasundo ka muna sa kapatid mo bago ka sumamba sa Kanya? That is worship. Okay? That is worship. Kanya po, let us check ourselves when we worship God. When we pray, when we read the Bible, when we go to church, is our heart being changed? Now, kung yan po ang gusto ng Diyos, ano po ang nakapaghahadlang? What hinders true worship? Ano po ba ang pwedeng humadlang sa tunay na pagsambang hinihingi ng Diyos? Now, ito na po yung second point natin. The hindrance of true worship to true worship is this: mere external practices of religious duties. Ang nakakahadlang po dito, mga kapatid, ay ito. Yun pong, tinatagalog ko yung mere. Okay? Yung po bang basta-basta na lang na pa-practice natin yung religious duties. Okay? Pero hindi natin hinahayaang hipuin ng Diyos, baguhin ng Diyos ang ating buhay. Yun po ang nakakahadlang. Alam niyo ba kung bakit nakakahadlang? Yung bang pag ginawa ko na yung aking katungkulan, pumunta na ako sa church, nagbasa na ako ng Bible, umattend na ako ng prayer meeting, pag po nasatisfy na tayo dyan at hindi nagbago yung puso natin, alam natin meron dapat baguhin sa atin, alam ho ba ninyo, that is a hindrance. Bakit po hindrance yan? Kasi sa isip natin, nagawa na natin ang hinihingi ng Diyos, pero ang hinihingi ng Diyos yung pagbabago. Okay? Yun po ang hindrance yan. Sa halip na mabago tayo, ang isip natin, nagawa na natin yung katungkulan natin. Nagsimba na ako. Okay, magkasala na tayo. Parang gano'n, no? And pag gano'n ang isip po ng isang tao, that is a hindrance to worship. Okay? Na nasabi niyang, nagawa ko na ang hinihingi ng kautusan, nagawa ko na ang katungkulan ko ngayong araw na ito, kaya pwede na ako sa ibang gawain. But it was not changed. Now, tingnan po ninyo, ang tawag po ni Jesus sa mga religious duties na ito are commandments of men. Itong mga tinutukoy niya. At isa pang, they are inventions of men. Yung pong religious duties outside, external, sabi ni Jesus, these are just commandments of men. These are just inventions of men. Sa mga Hudyo po, ito yung mga tradisyon ng mga matatanda na idinagdag po nila para gwardyahan nga po yung kautusan ni Moses. And yun ang sinasabi ni Jesus dito. Dinagdag nila. Pero ang problema, itong mga idinagdag na ito na panlabas lang, na ginagawa nila, panlabas lang, these are deadly. And these are dangerous. Why? Because ang isang worshiper, isip niya, nagawa na niya ang hinihingi. At naisip niya, nagawa na niya ang hinihingi ng Diyos. Dahil yun ang nakasulat. Okay? Kaya po, deadly, that is dangerous. Okay? Para kang umiinom ng gamot, yung gamot fake. Nakainom na ako kayo ng gamot na fake. O kaya yung gamot hindi akma doon sa sakit mo. Pain reliever lang, umiinom ka ng pain reliever pero hindi naman yun ang sakit mo. Pag nararamdaman mo sumasakit yung tiyan mo, iinom ka ng pain reliever, mawawala pansamantala, pero hindi kinukure yung sakit mo. Okay? Hanggang makita mo, lalala ng lalala, masakit na pala yung palang iniinom mo, lalong lumala ang sakit mo. That is, ganyan po ang maaaring mangyari sa isang tao pag nagawa na niya yung panlabas na hinihingi ng reliyon, akala niya nasasatisfy na niya ang Diyos, pero hindi natatouch ng Diyos yung kanyang puso.
Yun ang nangyayari. At si Jesus po, nagbigay siya ng halimbawa nito tungkol sa korban. Ano yung korban? Yung korban po ay isang tradition po na ipinasa ng mga elders po ng mga Hudyo para po isupplement yung utos tungkol sa paggalang sa mga magulang. Ganito po yung korban. Sabi po ng Panginoon sa mga Hudyo, sa mga religious leaders, ang galing ninyong magpaikot, iwasan ng utos ng Diyos. Yun ang charge ni Jesus sa kanila. Dahil nakasulat sa utos ni Moses, igalang ng isang tao ang kanyang ama at ina, at ang sino mang lumapastangan sa kanyang mga magulang ay dapat patayin. Patayin ha? Okay? Pero kayo, sabi niya, pinaikot niyo yung utos ng Diyos. Ang ginawa ninyo ganito. Sinasabi niyo sa mga Hudyo na pwede nilang hindi suportahan ang kanilang mga magulang. Pag yung pang-suporta nila, ay sasabihin nilang handog yun sa Diyos. Parang ganito, Nay, Tay, alam kong kailangan ko kayong suportahan dahil yun ang utos ng Diyos, pero yung pang-susuporta ko sa inyo, ay inihandog ko yan sa Diyos, pinangako ko na sa Diyos, kaya pasensya na kayo, Nay. At sabi po ng Panginoon sa kanila, ganyan ang ginagawa ninyo. Kaya hindi nyo na pinahihintulutan ang tao na suportahan financially yung kanyang mga magulang. Okay? Parang ganito, Mother's Day. Okay? Nay, alam ko Mother's Day. Pero, alam ko dapat kitang igalang. Pero yung panglibre ko sa iyo, yung pang-gift ko sa iyo, yung pangarap mong bag, o yung pangarap mong favorite restaurant, sorry, hindi kita, in-offering ko na. Okay? Sa offering ko, bibigay ko sa offering, nag-iipon ako. At dahil po doon, pasensya na. Parang ganun. Ano? Na, ang nangyari, ganito, ang sang Hudyo ay, dahil nga po, yun ang isip niya, malulusutan ko na yung responsibility ko sa aking mga magulang dito. Sasabihin ko lang sa nanay ko, Nay, yung pong ipangtutulong ko sa inyo, korban po yan. Korban, ibig sabihin, inihandog ko na po sa Diyos yan. Yan po ipangako ko sa Diyos. Kaya, hindi ko na po kayo kayang o pwedeng suportahan. Ganon. It's just a tradition. Kaya isang Hudyo, pag nasabi niya yun, sa isip niya, lusot na siya. Pero ang totoo, nilabag niya ang kautusan ng Diyos. So ang punto po dito ay yun nga po, ang effect nito ay yung tao sa isip niya, nagagawa niya yung kalooban ng Diyos, nabo-worship na niya ang Diyos. Pero ang totoo, hindi siya na-touch ng Diyos. And that is dangerous. Alam ho ninyo kung ano ang danger po noon? Ng isang tao, akala niya na nakapagsimba na siya, nagawa na niya ang kanyang dapat gawin sa araw na ito. Ang danger po noon, mga kapatid, is tumitigas ang puso ng tao. Pag hindi po natatouch ng Diyos ang puso ng isang mananamba at nasanay po yung mananambang yon na hindi niya pinatatouch ang kanyang puso sa Diyos, marunong siyang magtago ng kanyang puso, yung puso pong yon ay titigas. Kahit na po Kristiyano. At minsan po ang mangyayari pa dyan, yung isang Kristiyanong yon, alam na niyang mali ang kanyang ginagawa, pero marami na siyang dahilan. Kasi nasanay na po siya na panlabas lang ang kanyang pagsamba. Ganun po ang nangyayari. Okay? Ganyan po ang nangyayari sa mga religious leaders. Sila dahil sa isip nila, nagagawa nila ang hinihingi ng Diyos through their tradition. Si Jesus, nakikita nila yung mga miracles ni Jesus. Narinig nila yung mga teachings ni Jesus na tumatama sa kanila. But because nasanay sila sa paglabas lang na gawain at marunong silang magtago ng kanilang mga puso, tumigas ang puso nila. Sa halip na tanggapin nila si Jesus, they want to kill Him. Yun po ang danger ng outward lang. That is a hindrance. Kanya po, my urging is this. When we worship God, be sure God is touching you. And you allow God to touch you. Because, or else, you will learn to escape from God. Matutupo po kayong magdahilan sa Diyos. At sasabihin nyo, nagawa na natin ang ating katungkulan sa Diyos. That is a danger.
Hindi na tayo pwedeng baguhin ng Diyos. Sino po sa atin ng sermon proof? Sermon proof. Yun ho bang marunong ka ng manangga sa sermon? Dati, pag nakikinig ka ng salita ng Diyos, nung bago ka, hatat na hatat ka, hayok na hayok ka, suga pa ka sa salita ng Diyos. But because you allowed sin in your life, you do not allow God to touch you anymore. Kaya naging sermon proof ka na lang. Ano? Marunong kang umilag sa mga sermon. Okay, pinatatamaan ako ni Pastor, pero marunong na ako umilag ngayon. Hindi ko lang siya siseryosohin. That is a sermon proof. Bakit po gano'n yan? Because you think doing external duties is the fulfillment of your duty before God. But this is always hypocrisy. Hypocrisy. Iyan po ay pagbabalat kayo. At yan po, sa harapan ng Diyos, alam nyo, sa harapan ng Diyos, that is obnoxious. Ano sa Tagalog yung obnoxious? Mabantot. Mabantot. Hindi po tinatanggap ng Diyos yan. Kahit na po, sa isip po natin, we have done our duty, but unless God has touched your heart, because there's something in your heart that needs renewing, you have not worshipped. And hindi po katanggap-tanggap sa Diyos. Now, paano nating malalaman ng isang Christian naging self-righteous na, which is actually one effect po ito, self-righteous. Sermon proof. Okay? Isa pa po, yung sa tingin mo, sin is a joke. Yung kasalanan is joke lang yan. Dati I'm serious about sin, but that is just a joke. At minsan tinatawanan pa po ng isang tao yung mga tao naging serious sa kasalanan. Yun po ibig sabihin nun, naging self-righteous na isang tao. Dati, nanginginig siya sa salita ng Diyos, pero ngayon, marunong siya magtakip. Yun po ay hindrance, mga kapatid. Okay. Isa pa pong deadly effect ng external performance of religious duties. Alam pa po, isang effect niyan, ang isang taong gumagawa nito, hindi siya magsasubmit doon po sa paraan ng pagliligtas ng Diyos. Dahil yung tao, sa isip niya, gagawa siya ng sarili niyang paraan para sambahin ng Diyos. At dahil gumagawa siya ng sarili niyang paraan ng pagsamba sa Diyos, hindi ayon sa hinihingi ng Diyos, hindi po niya tatanggapin yung paraan ng pagliligtas ng Diyos. Okay? Nung pong ako ay nasa college, I was in my second year college, naging seryoso po ako sa spiritual life ko. Pero dahil po ang background ko is a Roman Catholic, sinikap ko pong iligtas yung aking sarili. Naging seryoso ko nung second year college. Gusto kong maligtas. Pero dahil ang paraan ko pong ay hindi ko, ang aking background is Roman Catholicism, ang alam ko na paraan ng pagliligtas ay sa pamagitan ng paggawa ng mabuti. At isang bakasyon po yun. Nung second year college ako, bakasyon yun, wala akong ginawa, napakabait ko. At sinisikap ko pong gumawa ng mabuti kahit na anong gawain bahay ginagawa ko kasi nasa bahay lang ako, bakasyon. So anumang gawain bahay ginagawa ko kasi ini-earn ko yung aking salvation. Naglilinis ako ng bahay. Tapos meron po mga okasyon sa bahay namin. Pawis na pawis ako kasi nga sinisikap kong iligtas ko yung sarili ko sa paggawa ko ng mabuti. At dahil po ganun ang isip ko, pagod na pagod ako. Physically, pagod na pagod ako kasi nga pag umaraw na, gagawa na, magkatrabaho na ako. Naku, kung kilala niyo ako, utusan niyo ako, susunod ako sa inyo. Kasi ang isip ko, by doing good works, hanggang sa pagod na pagod po ako. And then, alam mo ninyo, ang nangyari noon, kung nagpakilala sa akin ang Diyos noon, I will not. Pag meron nagsabi sa akin, why are you doing that? Hindi po ako maniniwala. Kasi nga, hindi ko alam. Ganyan po ang posibleng mangyari. Sa Bible, nakasulat po yan. Ang mga Hudyo, dahil hindi nila alam ang paraan ng pagliligtas ng Diyos, gumawa sila ng sarili ng paraan. At dahil gumawa sila ng sarili ng paraan, hindi sila nagpasakop doon sa paraan ng Diyos. Ang totoo, ganito po, ang tao hindi maliligtas sa pamamagitan ng kanyang paggawa ng mabuti. Ang tao po'y maliligtas sa pamamagitan po ni Kristo dahil si Kristo
Siya po ang gumanap ng hinihingi ng kautusan, kaya ang sino mang sasampalataya kay Kristo ay pawawalang sala. E pag hindi po alam ng isang tao yan, ganun nga ang iisipin niya. Gagawa siya ng mabuti, magpapakabait siya kasi iniisip niya yon ang paraan para maligtas. Pero hanggang sa malaman niya ang paraan ng Diyos. Ito pong sa ating family, I love my family, isang purpose natin yan. Tingnan po ninyo, kausapin ninyo yung mga i-invite ninyo. Tanungin nyo, ano ang paraan ng Diyos para maligtas ka? Hindi po ako, I have a wild guess. Malaking porsyento po dyan sasabihin nila gumawa sila ng mabuti. Okay? At dahil po doon, hindi sila magpapasakop sa paraan ng pagliligtas ng Diyos. Yan po ang isa pang epekto nung paggawa lamang ng external duties. Hindi sila magpapasakop sa kalooban ng Diyos. Mga kapatid, again, check ourselves. I-check natin yung ating sarili. Subukin natin yung ating sarili. Nagtitiwala lamang po ba kayo sa paggawa nyo ng duties outwardly? Doon lamang po ba ang pagtitiwala nyo na pagsamba sa Diyos na hindi nyo ina-allow ang Diyos to touch you, to change you, to renew you? Mga kapatid, let us check ourselves. Check po natin yung ating sarili. Isa pa pong prophecy ni Isaiah dito ay ito. Sa Isaiah 29:15-16, pakinggan po, wala akong PowerPoint. Okay. Sabi po ni Isaiah, kaawa-awa ang mga nagtatago kay Yahweh habang sila'y gumagawa ng mga panukala. Sila na nagsasabing, doon kami sa gitna ng dilim upang walang makakilala o makakita sa amin. Binaligtad ninyo ang katotohanan. Masasabi ba ng palayok sa gumawa nito, hindi naman ikaw ang humugis sa akin? At masasabi ba ng nilikha sa lumikha sa kanya, hindi mo alam ang iyong ginagawa? Anong nangyayari dito? Nangyayari po dito ay ito. Itong mga taong ito dahil ayaw nilang patouch ang kanilang buhay sa Diyos, nagtatago sila, gusto nila, doon tayo sa dilim. Okay? Meron silang mga sariling plano, pero dahil meron silang plano sa Diyos, ayaw na nilang talagang magpatat sa Diyos. Yun ang nangyari sa kanila. Kanya po mga kapatid, let us check ourselves in this thing. Allow God to change you. Allow God to touch you. It will be for your good kung yun po ang mangyayari. Now, let's go to the last point. Kung ganito po ang true worship, allowing God to touch our hearts, kung yung pong outward performance po ng isang tao is deceiving and deadly, what do we need to do? Or what do we need then? Ano po ang kailangan natin? This is the third point. Ito po ang kailangan natin. We need renewal of our hearts and we need to guard them. Kailangan po nating pagbabago ng ating puso. Kailangan po nating bantayan yung ating puso. Linagay ko po dito sa notes ko, I want to give a warning regarding false worship. Ang warning po ito, ang puso po ng tao ay napakadaya. Napakadaya na sanay pong mandaya ito na i-diminish niya ang false worship. Kahit na mali ang kanyang pagsamba dahil madaya ang puso ng tao, pinawawalang halaga niya yung false worship. Ganyan kadaya yung tao. Yung puso ng tao. Halimbawa, ito pong mga Pariseyong ito, nagpa-practice sila ng vain worship, but still they insist upon it. Vain na yung worship nila, pero ipinipilit pa rin nila sa mga taong, tama ito. Kanya po yun, isang daya ng puso. Isa pong kailangan pag-ingatan natin. Now, parang ganito, ang isang tao o isang Kristiyano, nagwo-worship siya sa Diyos falsely, mali ang pagsamba niya sa Diyos, pero still, sinasabi niya, wala akong ginagawang masama. Coming here, sa church po natin, meron po akong nakitang isang dati nating member at parang mag-outing na hindi natin nakasama. Maring pag tinanong ko yon,
Kapatid, bakit hindi na kita nakita sa church? Matagal na. After ng pandemic, hindi na kita nakita. Maring sasabihin po sa akin noon, Pastor, wala namang ginagawa masama. Wala po akong ginagawa masama. Ano ginagawa pag Sunday? Wala po, nasa bahay lang, pero wala po akong ginagawang masama. That is the sheep of the heart. Na ang isang Kristiyano, mali na ang kanyang ginagawa, pero mini-minimize pa niya ang kanyang pagkakamali. Kaya po yung puso need to be renewed. Ang puso need to be changed. Or else that deceit is always there. Okay? Now, gaano po kahalaga itong doktrinang ito na pinag-aaralan natin? Hindi external, kundi internal ang hinihingi ng Diyos in true worship. Gaano kahalaga? Dito makita natin sa verse 14. Si Jesus po, tinawag niya uli yung mga tao. Ang senaryo po dito ay parang sila Jesus ay kumakain sa bahay po ni Pedro. Hindi ba kayo minsan na yung pong tayong mga mahilig sa Facebook, alam niyo sila Jesus noon, kumakain sila sa bahay, maraming nanonood sa kanila. Nakadungaw pa yung iba dyan. Kumakain lang sila, tinitingnan sila ng mga tao. Ganun ang senaryo. At noong pong, doon sila pinasok ng mga eskriba, mga Pariseo. Sabi na, bakit yung mga alagad mo, kumakain sila, hindi sila naguhugas, ritually. No? At ganun nga po ang senaryo. Ngayon, na-correct na po sila Jesus, pumasok uli si Jesus sa bahay. Lumabas kasi si Jesus eh. Tapos pumasok siya ulit. At nang itutuwid na po ni Jesus itong false beliefs na ito, because this is very important, si Jesus, tinawag niya uli yung mga tao. Tinawag niya uli, makita sa verse 14. Okay, and He called the people to Him again and said to them, "Hear me all of you and understand." Tinawag niya uli yung mga tao. And then, makita pa rin natin ito because this is very important. Si Jesus po, nirebuke niya yung kanyang mismong alagad kasi slow sila. Kasi nung pong magsalita si Jesus ng isang talinhaga, sabi niya, hindi yung makinakain ng tao nagpaparumi sa kanila, kundi yung lumalabas sa tao. Yan ang nagpaparumi sa kanila. Yung mga alagad, pagpasok nila sa bahay, Lord, pwede bang paki-explain? Ano sabi ni Jesus sa kanila? Pati ba naman kayo? Hindi kayo nakakaunawa ng spiritual truth? Ang mga alagad po, matagal na nilang kasama si Jesus at marahil sa ibang pagkakataon, ang Panginoon sa ibang paraan ay itinuro na nito sa mga alagad. Pero narito uli, hindi na naintindihan na hindi yung pumapasok sa tao ang nagpaparami sa kanya, kundi yung lumalabas, yung nagpaparami sa kanya. Kaya sabi ng Panginoon, nirebuke sila ng Panginoon. Iso makikita niyo mayroon sa pong application dito eh. Ang isang Kristiyano po, kahit na po matagal na siya, posibleng, supposedly, pag matagal ka ng Kristiyano, yung mga malalalim na aral po ng Panginoon ay maliwanag sa iyo. Pero hindi po ganun. Sometimes it is contrary. Sa halip na yung mga aral na malalalim, sa tingin natin malalalim, dahil sa tagal ng Kristiyano, dapat naintindihan nila, pero ang nangyayari, baligtad. Bakit po hindi nakukuha? Kasi nga po, pag ang Kristiyano hindi niya binantayan yung kanyang puso, yung kanyang sarili, sa isip niya, basta ginawa ko yung aking katungkulan, tapos na ang aking katungkulan sa Diyos. Ganun po ang nangyayari. Kanya po dito, napakahalaga, inulit po ng Panginoon ang itong aral na ito. Kaya, anong doktrina? Ano po yung aral ng Panginoon? Well, sabi po sa verse 15, sabi niya, hindi yung lumalabas, hindi yung kinakain, kundi yung lumalabas yung nakakarumi. At doon po sa verse 18 to 19, ganun din ang sabi niya sa kanila. At yung verse 20 to 23, sabi ni Jesus, babasahin ko po sa English, and He said, what comes out of a person is what defiles him. For from within, out of the heart of man come evil thoughts, sexual immorality, theft, murder, adultery, coveting, wickedness, deceit, sensuality, envy, slander, pride, foolishness. All these evil things come from within. They defile a person. Yun ang sabi ni Jesus.
Yung nanggagaling sa puso. Okay? Now, bakit po natin kailangan bantayan yung ating puso? Kasi yan ang sinasabi ni Jesus. Okay? Ang lumalabas sa puso ng tao pag hindi na binantayan, yun ang nangyayari. Okay? Yung issues ng buhay po natin nanggagaling sa puso. Yung mga bagay na ginagawa natin sa labas nanggagaling sa puso. Kaya kailangang bantayan. Kailangan ma-renew. Okay? Alam mo niyo, this is a hard saying. Mabigat pong pananalita ito ng Panginoon. Pero kung magiging honest po tayo sa ating sarili, yung konsensya natin, magpapatotoong-totoong sinabi ni Jesus. Kahit na matagal ka ng Kristiyano. Nung pong ako'y tumanggap sa Panginoon, 1980s, simula po noon hindi na ako nag-drugs. Sa panaginip na lang ako nagda-drugs. Pero one time, meron po kapatid dito, nagtatrabaho po siya sa isang drug company. Pastor, sabi niya, sobra-sobra po yung binigay sa aking sample. Baka po meron tayong mga miyembro na nangangailangan dito. Ano yan kapatid, sabi ko? Mga depressants po. Ano yung depressant? Yung pampaalis ng stress. Pampakalma. Nung pong nagda-drugs ako, isa yan sa mga tinitira namin, pampakalma. Wala po kaming stress doon, pero dahil po may tama yun, pag uminom ka, alam mo, nandoon po sa ano ko yan, sa office ko sa taas ng bahay namin. There are times, papasok sa isip ko, mukhang stress naman ako. Mukhang stressful na yung buhay ko. Tirahin ko kaya ito. Tirahin ko kaya ito. No? Inaamin ko po yun, pumapasok sa isip ko. Pag tinira ko yun, tuloy-tuloy na naman ako dyan. No, alangan naman, nagpipreach ako, bangag ako. Pastor, bakit ano sinasabi mo dyan? Hindi ko lang sasabihin yung bangag ako, pati. No? Nakatira ako. Ng depression. Alam niyo, kapatid, if you will be honest with yourself, lahat tayo, kahit na po Kristiyano tayo, meron pa rin lumalabas. Merong lumalabas. Minsan, pinupula natin yung mga hayag ng mga makasalanan. Pero kung magiging honest ka, kapatid, yung kasalanang ibinibintang mo yun, nasa puso mo rin yan. That's the reason you allow God to touch you. Because the sin is still there. Kahit na Kristiyano ka. Ganyan po ang totoo. No? From experience, our experience, we can be hypocrites before God. We can be hypocrites before Christians. Ako, pastor ako. Dahil pastor ako, dapat mabait ako sa inyo. And I thank God, pastor ako, kasi kailangan ko magmabait sa inyo. What if hindi kaya ako pastor? Siguro salbahe ako. That is hypocrisy. And every one of us, Kanya po ang Diyos, gusto niya when we worship Him, God wants to touch us. If not, that is hypocrisy. Kasi yan po ang tingin ng Diyos ni Jesus Christ. Now, ang tanong, kaya ba natin ito? Kaya ba natin baguhin ang ating puso? Kung ganito ang lumalabas, ang wickedness ng ating puso. Hindi po tayo biktima ng ating circumstances, by the way. Hindi tayo biktima ng circumstances natin. Tayo'y magiging biktima lamang ng ating mga puso. That's a fact. Okay? Kanya po, ngayon, ang tanong natin, can we handle our heart problem? Pwede ba nating baguhin yung ating puso? Not without God. Sa tulong lamang po ng Diyos, mga kapatid, ang problema po ng ating puso ay mas malalim kaysa iniisip natin. Hindi po ito nakukuha ng paggawa ng ritual, ng outward duties. Hindi po yan nakukuha sa ganun. It's much deeper than that. Sabi po ng Jeremiah 17, 9 to 10. The heart is deceitful above all things and desperately sick. Who can understand it? I, the Lord, search the heart and test the mind to give every man according to his ways, according to the fruit of his deeds. Ano sabi ni Isaiah?
The heart is deceitful above all things. Who can understand it? Napakadaya raw po ng puso ng tao sa lahat ng bagay. At sino ang makakaunawa ng kasamaan ng puso? Wala. Tayo hindi natin maunawaan gaano kalalim yung sama. Alam nyo, malalaman po natin gaano kasama ang puso. Bakit kailangan pang isugo ng Diyos yung kanyang kaisa-isang anak? Iwanan niya yung langit, nagkatawang tao siya, inihandog yung sarili dun sa krus para lang baguhin ang iyong puso. Doon mo maintindihan, somehow, slightly siguro, kung gaano karubi talaga ang puso natin na kailangan pang pumanaog ang anak ng Diyos at magkatawang tao at ialay ang kanyang sarili dun sa krus para mabigyan tayo ng bagong puso at bagong espiritu. You will understand the deceitfulness of the heart. And if you look at the cross. Pero sabi po ng Bible, who can understand it? Only God can understand it. At dahil ang Diyos lamang po ang nakakaunawa ng kasamaan ng puso natin, ang Diyos lamang ang makapagbabago nito. Kanya siguro ang application nito madali lang. Ang Diyos po, siya ang healer ng ating puso. Kung we worship God, tama, God can heal us. God can heal us. Pero pag false po ang worship natin, panlabas lang, God cannot help us. We will become self-righteous. We will become hardened. Pag po hindi natin hinayaan ang Diyos. Pero ang good news po ito, ginawa na po ng Diyos ang dapat niyang gawin para baguhin niya yung puso natin. Ang new covenant po ng Diyos ay ito, I will give them a new heart and a new spirit. I will cause them to walk on my ways. Sabi po ng Diyos. Now, does that mean automatic na po yon? No. We have to allow God to change us. Yeah, that is given. Pero kailangan po nating ipamuhay yon. Kasi ang Diyos po, through the Holy Spirit, is the one urging us, changing us. Pero kailangan nating sabihin sa Diyos, yes, Lord, I will follow. Doon lamang tayo binabago ng Diyos. Kaya po mga kapatid, what do we need? A renewed heart and a guarded heart. Okay? And a guarded heart. At siyan po ay ginawa na ng Diyos para through Jesus Christ, pero kailangan po nating sabihin sa Diyos, yes, Lord, if pag sinasabi mo sa akin, mali ito, Panginoon, kasalanan nito, I repent. Pag sinasabi mo, Panginoon, ito, yes, Lord, I repent. Without that po, mga kapatid, worship is vain. Worship is vain. I was thinking this morning, how will I end this message? Well, siguro ganito po. I want to appeal doon po sa hindi pa isinuko ang buhay kay Jesus Christ. Pumupunta po kayo dito. What is this all about? Ito po ay hindi para matupad ninyo ang inyong katungkulan sa Diyos. And then, niisip nyo, natupad na ninyo ang inyong katungkulan sa Diyos. Ngayon, pwede na kayong pagpalain ng Diyos and pwede na kayong bumalik sa inyong dating pamumuhay. This gathering is not like that. Ang gathering pong ito ay tinuturo natin ang salita ng Diyos nang sa ganon, iayon natin ang ating buhay sa Diyos. Pag hindi pa po ninyo sinuko ang inyong buhay sa Panginoong Kristo, ito po sasabihin ko sa inyo, ayon po sa binasa natin dito. Ang lahat po ng kasamaan na nakita natin sa labas ay nakatira din po sa inyong puso. Marahil masasabi nyo ngayon kung bakit kayo nagre-react ng ganyan. Yan po ay dahil meron kayong sin problem. Like everyone else. Now, ang good news po ito, Jesus became man. He offered Himself on the cross to solve that sin problem. Ang plano po ng Diyos ay ito through Jesus Christ. Bibigyan tayo ng bagong puso at ng bagong espiritu. Aalisin po ng Diyos ang pusong bato. Papalitan niya ng pusong laman. Ibig sabihin,
malambot, susunod sa Diyos. Yan po ay ginawa ng Diyos nung ipako si Jesus Christ dun sa cross. Yan lamang po ang tanging paraan para palayain tayo ng Diyos. Paggawa po, panlabas na paggawa ng religious duties, it will never affect our hearts. Ano po ang gagawin nyo ngayon? Una, magbalik loob po kayo sa Diyos, aminin nyo ang inyong kasalanan sa Diyos. Sabihin po ninyo sa Diyos, hindi nyo kayang iligtas ang inyong sarili, alipin kayo ng kasalanan na nasa inyong puso. Pagsisisi. Pangalawa po, kailangan po ninyong magtiwala sa anak ng Diyos, si Jesus Christ. Siya lamang po ang nagbayad ng inyong kasalanan para bigyan po kayo ng bagong puso at espiritu. Magtiwala po kayo sa Kanya, maniwala kayo sa Kanya, na siya ang tagapagligtas na ibinigay ng Diyos. Tanggapin niyo siya sa inyong buhay. Ilagay niyo ang inyong pagtitiwala sa Kanya. At ayon po sa pangako ng salita ng Diyos, patatawarin ka ng Diyos at bibigyan Kanya ng bagong puso. Pusong masusunod sa Kanya. Pero meron po kayong katungkulan din, bagamat meron na kayong bagong puso, kailangan po ninyong bantayan yung pusong yan. Sa tulong po ng banal na Espiritu na ibibigay po ng Diyos sa inyo, ang banal na Espiritu po ay ibibigay ng Diyos sa inyo, at yung banal na Espiritu po ang mag-uudyok sa inyong gumawa ng mabuti para po hindi kayo maalipin ng kasamaang nakatira sa ating puso. Yan po ang aking closing appeal po sa bawat isa. Tayong ng mga Christians naman, mga kapatid, let us renew our minds. Bantayan natin ang ating mga puso. Huwag tayong padadaya. Dahil ang puso po natin ay madaya. Tayo ay merong Espiritu ng Diyos. Tayo po ay merong bagong isip na ngayon. Yan po ang sundin natin bawat araw. Tayo pong lahat ay tumayo, tayo mananalangin. Meron po bang kailangang baguhin ng Diyos sa inyo ngayon? Naniniwala po ako na ang Espiritu ng Diyos ang siyang kumikilos sa ating kalagitnaan ngayon. Ipinakikita sa bawat isa at itinutuwid tayo ng Espiritu ng Diyos. Yan po ang epekto ng true worship. At naniniwala po ako, ang Diyos ngayon ay kumikilos sa atin. Kapatid, kung ikaw ay kinakausap ng Diyos at ang Diyos nakaturo ngayon ang kanyang daliri sa iyong puso, maliwanag na maliwanag pinapakita sa iyo ng Diyos ang gusto niyang gawin sa iyo. Huwag mong tatanggihan. Itinutuwid ka ng Diyos. Huwag mong hahayaang madaya ka ng kasalanan yan. Pag hindi mo inayos yan, titigas pa ng titigas ang iyong puso. Magiging ritual na lang sa iyo ang lahat. Posibleng magbabalat kayo ka na lang. Diretsahan ko pong sinasabi ito sa inyo dahil mahal ko po kayo at mahal kayo ng Diyos. Ako po ay dumaan na rin sa ganyang kalagayan. Nagtatago ako. Pero dahil po sa pagmamahal sa akin ng Diyos, kahit saan ako pumunta, pinapaalala sa akin ng Diyos, meron akong dapat ituwid sa harapan niya. Kaya po kapatid, encourage kita, huwag kang magtatago, huwag mong pagtatakpan ang iyong sarili, ang iyong puso. Aminin mo sa Diyos. Aminin mo sa Diyos. At huwag kang titigil hanggat nandyan ang kasalanan yan at naghahari sa iyo. Huwag kang titigil. Kasi pag tumigil ka, hindi mo binantayan yan, hindi mo inamin, hindi mo iwinaksi. Sa diwa ng pag-ibig, titigas ang puso mo. Madadagdagan pa yan. At walang magagawa ang Diyos sa iyo. Yung epekto ng ginawa ni Kristo dun sa krus, walang epekto sa iyo. Yung habag ng Diyos, walang epekto ng Diyos. At ikaw, hindi mo malalaman, mararanasan ang pag-ibig at habag ng Diyos. Kaya, at this time, repent and
and ask cleansing and renew your mind. Aming Amang Diyos, nagpapasalamat kami sa iyo sa labanang ito sa aming mga sarili at puso ay nagtagumpay na si Jesus Christ sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus. At pinalalaya na kami sa lahat ng kasalanang maaring umalipin sa amin. O Diyos, pero tinuturuan mo kami, kailangan naming bantayan ang aming mga sarili laban sa kasalanan, laban sa tukso. Dahil ang puso po ng tao ay madaya. Madaya. Pero ang iyong espiritu ay ang espiritu ng liwanag at ang iyong salita ay makapangyarihan. Kumilos po kayo patuloy sa bawat pusong nangangailangan ng pagbabago, pagsisisi. Ngayon pong umagang ito at sa mga araw na darating, salamat po sa inyo, aming Ama. Sa pangalan po ni Jesus. Amen.